Hello there, mga kagandang buhay. Miss nyo na po ba talaga ang ating mga sipatan? Malapit na po na makakabalik po ako sa Negros para makasama ko po kayo sa ating mga sipat serye. Sa ngayon, dito po ako sa aking kwarto, ipapakita ko po sa inyo ang development ng ating pong pinapagawang meat shop at the same time po, ipapasilip ko rin po sa inyo ang ating incubator, kung saan naka-incubate po ang ating mga itlog, pure bloodline po ng Itik Pinas. Tingnan natin dahil malapit na po nating ma-meet ang ating mga siho, mga kagandang buhay. Kaya tutok na po dito sa ating mga project, sa ating mga farming journey, mga kagandang buhay, para makapagsimula ka rin at matuto dito sa meat shop natin at syempre sa pag-alaga po ng itik. Hawiin lamang po natin ang kurtina ng ating kwarto dito po sa second floor ng ating bahay. Yun, hawiin natin. Charan! Makikita natin banda doon si Engineer Noynoy. At ayan po, nagpalit po kami ng bubong para po hindi tumulo ang ating meat shop. Nagpagawa po tayo ng concrete gutter. Silipin natin doon malapitan mula po sa salas. Yun. Grabe. Perfect ang pagkakagawa ni Noynoy. Hindi natutulo ang ating meat shop dahil nung nakaraan kasi ang building natin tumutulo. Oh no! Kasi ang gutter po ay, ano nga dati ang gutter, Noy? Metal lang, no? Oh, engineer natin, no? Grabe. Nasama niya. So, ilang araw niyo itong ginawa, Noy? Isang buwan. Oh, isang buwan po itong ginawa. Kasama na po yung concrete gutter dyan. Mga kagandang buhay. Tapos yung ginamit namin na color roping is 0.6, di ba? Pugi pa rin kahit pagod si engineer natin. So, ayan, mga kagandang buhay. Ito po yung luma. Yan, luma naming bubong. Tapos kinalawang kasi pinakontraktor ko po ito dati. Hirap pala pag nakakontraktor lang, hindi magagandang materialis po yung pakyaw lang, Noy. Tingnan mo. Ayan, the best po ng mga materialis. Ano ba yung puti na yan? Ano? Cladding. Oo, pero anong ginamit mo? Stainless? Ay, ang stainless. Stainless. Oh, ayan po. So paggawa namin ng second floor ito, ng ating engineer. Grabe, mission accomplished! Grabe po mga kagandang buhay. Dito kami sa aming sala-sala. Yan po ang kwarto namin kay Beng Roger. Wala pa po yung pintura. Walang pintura ang bahay namin. Tingnan niyo po, hindi nagagamit yung ating dito, T-race. Gamitin natin ito para po kung may restaurant na. Yan mga kagandang buhay. Pero yung loob po ng bahay namin, fully furnished. Dito lang sa labas yung hindi. Oo. Naku, napakaganda na. Worth it na. Ito, mga magkano na yung ating ginastos dito na? May mga 300k na. Wala pang 300k ito. Yun, nilagyan namin ng ganyan para wag tumulo sa loob. Then, paggawa kami ng second floor dyan. Yun, papunta po sa rooftop namin. Ayan po kasi yung rooftop namin, no? Yun, pwede ba yan, Noy? Pero later na lang siguro yan. Oo, magamit natin yung rooftop natin. Ayan po ang kwarto namin ni Kabiyahe, oh. Grabe, stainless yung ginamit ni Noynoy dito. Tapos naka-concrete gutter. Tingnan natin sa baba, mga kagandang buhay, kung ano doon kaganda din sa baba pagka natapos. Anong mga plano doon ni kay Roger para sa kanyang meat shop.
Sigurado na po, di natutulong. Ang ganda na. Ang ganda na ng color roofing kasi 0.6 po ito yung pinakamakapal. Yun. Perfect. Perfect po ang pagkakagawa ng ating engineer dito. Yun. Kaya kung kayo, wag na kayong magpa-contractor. Kung may maasahan lang rin na gagawin ang maganda ang project nyo. Oh, recommend natin ang ating engineer. Kasanlayo. Aklan po kami. Yun. Yung bahay po namin, no, malapit din sa basketball court. Ay, napakaganda po ng location natin. Yun yung budiga natin, mga kagandang buhay. Unti-untiin po nating papinturahan ang bahay natin. Hindi na po kasi naasikaso ito. Yun. So, gamitin natin yung space. Yan, maximize natin yan, mga kagandang buhay. Gawin nating restaurant. Silip tayo sa labas. Sa baba po. Pansamantala po, mga kagandang buhay, dito namin nilagay sa aming budiga. Wala naman pong laman na bigas. Ang ating budiga dito. Dito namin nilagay ang aming pong incubator. Ayan po. Tapos tinabi muna yung hatcher po, mga kagandang buhay. Ayun, si Ron's Farm Official. Yun, tambak-tambak po yung ating mga Oishi products. Ayan po yung incubator natin. Capacity po ay 3,000 na itlog. Ilang araw na itong naka-incubate, Ron? May ano na to? 19 days. Uy, kung sa balot pa, pwede na yung 18, no? Oo, noong 23 to sinalang. 23. So, 8 agad hanggang 31. Plus, ano na ba ngayon, ma? 12? 11. So, 19 days na nga. Oo. 38.2 na siya dito, Ron, no? Okay lang yan. Huwag lang siyang lumampas ng mga 30, mga 40 pataas. Wow. Nakandling mo na ba ito? Oo. Handling na. Kaya pala hindi na nag-iilaw yung incubator kasi nga medyo mataas na yung temperature. Pag bumaba yan ng mga 37.3, iilaw na naman yung ano niyan, ilaw. Oo, para uminit ulit. Uminit ulit. Kasi sa itong stage ng pag-incubate, ng incubation, nagpo-produce na ng heat. Yung mga eggs. Kasi nga, Buhay na. Buhay na sila. Sa dami ba naman? 3,000 itong nakasalang. Oo. Sa Kaya sarili pala. pa lang niyang init na sinisingaw ng mga itlog, hindi na niya halos kailangan ng ilaw. Minsan na lang umiilaw yung ceramic bulb nito. Ay, ganun pala pagka medyo malapit na mapisa. Hanggang anong petsa pa siya ba? Ilang araw ba siyang incubate? 28 days. So meron na lang itong 9 days na lang. So, review dito kay Renks Incubator. Yun, no? Dito kami umorder sa Car Cebu. Ano, okay ba yung... Super okay naman. Merong ano lang, nung una nanibago lang ako, akala ko talaga, nag-overheat ba? Oo. Nag-research rin ako at nagtanong-tanong sa mga eksperto na talaga sa pag-hatch. Oo. Normal lang daw talaga na uminit na ng mga malapit 38. na. Minsan nagte-39. Pero madali lang. Balik rin naman sa 37, 38. Oo, pero ano yung troubleshoot na ginawa dahil hindi mo pa naintindihan? Pina-electric pan mo siya? Electric panan ko siya. Lagyan ko siya ng electric pan niya. Okay. Para yung may exhaust ba siya na dito rin sa harapan. Ang init niya, no? Kahit dito, oo, mapifeel mo. Wow. So, yun ang hintayin natin. Napisa na yung mga seho mo. Pero sabi ni Sir Renato, ilang percent lang yung mabae nito, no? 4:1 daw, sabi niya eh. 4:1 daw kasi meron daw hindi fertile. Tapos meron namang mababago. O Mga lalaki. masira. Then yung isa is lalaki. Okay. Sa 4 na itlog,
Maaaring Medyo- isa lang ang babae. Malakas na music sa plaza, no? May basketball ka ba Oo, ngayon? may liga kasi, may liga. Oh, may liga. So far so good ang incubator ng Renks. So ito rin ang kanyang ano, Oo. hatcher. Pag kalipas ng 25 days, bali dito, 6 days na lang. 6 days na lang dyan. Oo. Pagka 25 days, Tapos, lipat na dito. lipat na sila dito. Oo. Okay, para mapisa. Dyan sila mapipisa. Dito sila magpisa. Okay, yan ang ating update. Meron sa amin pong pure bloodline ng Itik Pinas. Sana maging successful po mga kagandang buhay. So, yan na po. Ang ating Ron's Farm official. Anong gagawin mo sa itlog mo niyan? Pipilian ni Ron. Kasi hugasan namin mga kagandang buhay para gawing itlog alat. Ayan na po yung mga nakababad niya. Oh. Itlog alat. Yun. Mga nakababad niya. Dito lang siya nagpo-proseso. Yan po pulot namin kanina nung pumunta po kami doon sa area 1 po ng ating farm. Yan na. Gawing itlog alat. Actually po mga kagandang buhay, may nakausap po ako kahapon na bibili na po ng mga itlog na gagawing balot. Sabi ko matagal-tagal pa yun dahil magpaparami pa lang po tayo. So ito po yung luma tanggalin din natin yan kasi naluko po ako ng contractor po nito mga kagandang buhay. Ginawan po tayo ng selling. Mahigit po 100K po yung nila niyan, pakyaw sa akin, pero ginawa po nilang pangit. Oh, no! Konti lang po ngayon ang grocery na display natin. Gawa nga ng, syempre, nagpapagawa po tayo, tumutulo po ito ng mga nakaraan habang ginagawa. So, ayan na po yung ating concrete gutter. Yun, wala na po tayong problema nito. Tapos, itatiles po lahat yan ni Kabeng Roger. Tatiles, mga kagandang buhay. Tatiles po yan. Ito po ang area ng kanya pong magiging meat shop. Tingnan mo po yung aming mga grocery. Habang kinakalas po nila ang ating selling. Ang palpak natin na selling. Isay naman po nagre-repack ng asukal. Oo. Yung itlog po natin bukas pa darating. Yun. Di po tayo nag-display ngayon ng marami. So, punong-puno po ito dating grocery na to, mga kagandang buhay. Pero ngayon po, konti lang muna. Dahil i-arrange pa po natin itong mabuti ang atin pong grocery. Arrange po yan dahil bakbakin po natin ito para maging meat shop. Grocery at saka restaurant. Oo. Kasi yun, ang meat shop dito. Malakas din po ang benta namin dito ng aming price gas. Wow! Yan ang mantika natin. So, mga kagandang buhay, mas gaganda po ito sa sunod po nating update. Ayan, ang maganda po dyan na grocery. Ayan na po ang itsura. Kasi nga, for renovation natin. Para masiksik-siksik natin ang mga grocery at saka may meat shop. Ayan, ang bigasan dito pa rin po. Kung makikita nyo po mga kagandang buhay, ayun na po yung bagong bubong. Tatanggalin at babakbakin po natin ito para makapag-setback po tayo mga kagandang buhay. Konting parkingan po sa harap. Ayan po yung bago nating bubong yun. So, bakbakin po natin yan. Tapos, itong gate naman po natin, mga kagandang buhay, is, gawin po natin itong building rin. Oo. Para po sa ating meat shop, i-double story po natin. Tingnan lang po natin, mga kagandang buhay, ang magagawa natin. Ngayon po, malapit ang fiesta dito sa aming lugar, sa Covered Court, Gugu Street. Ayan po. Kaya kanina, malakas ang music habang doon tayo sa incubator. Yun naman po ang ating bahay. Yun. So, ang rooftop po niyan, malapad po mga kagandang buhay. Baka pwede nating
gawing extension ng ating meat shop. Kaya vinidyo ko lang po ito mga kagandang buhay kasi baka naman po ang bahay ninyo ay may opportunity po na maglagay kayo ng business. Oo, kaya binidyo ko po yung aming bahay. Actually, ang bahay po namin walang pintura po sa labas. O nakadikit lang po ang budiga tapos medyo napabayaan na. O, hindi na namin napinturahan mga kagandang buhay. Pero madali lang naman yan pag may pera. Ito po yung pader namin mataas para di tayo masilip. So highway po talaga ito. National highway po. Kaya baka naman po ang bahay ninyo pwede pong gawing hanap buhay. So, dito po sa harap ko is LG Catering. Ayan din po, may business din po sila. Kaya, tingnan natin ang pwede natin gawin. Ang mga sasakyan po natin ay doon na po sa kabila ipaparking. Doon po sa area to natin, medyo malaki din po ang space doon. Ang kambingan po nating pinapagawa, mga kagandang buhay, nandun po. And mas gaganda po ang ating store. Minsan talaga po nagkiklik ang mga negosyo po sa National Highway. Kagaya niyan, ang dami pong dumadaan ng mga buses, mga tao, makikita kaagad ang ating store. Yun. So kung meron po tayo diyang kainan, ay may meat shop pa. Affordable po ang ating mga luto, masarap. Eh, baka dayuhin pa tayo ng mga tao para kumain po sa atin. Kaya best opportunity po ito mga kagandang buhay kung ang bahay mo po. Medyo marami talagang dumadaang mga sasakyan. Oo. Ayan, medyo konti lang po ang display naming grocery ngayon. Dahil nga, nung binagbag po itong bubong, ay tumutulo, tag-ulan. Pero ayan na po. Anahin natin ang paglagay ng tiles at pag-divide ng ating area. Oo, para next time pag-update ko po mga kagandang buhay, napakaganda na po ito. Oo, actually yung grocery, marami na rin po kaming customer, mga bigas, marami na. Ang atin naman pong meat shop, talagang tutulungan ko talaga itong meat shop namin para po sa pag-market sa Boracay mismo, sa mga hotels po at saka sa mga kilalang mga restaurant, mga turo-turo, ganyan. At tayo na rin po magluluto. Malaki pa po ang gate na yan, gamitin natin po ang area natin. Kaya subaybayan nyo po ang journey namin sa meat shop mga kagandang buhay at the same time. Yung pag-umpisa rin po natin sa ating restaurant. Yun, ay ang rooftop doon. Minsan-minsan lang po ako makaakyatan sa rooftop, mga kagandang buhay. Pero baka naman, magamit na natin pagka may grocery, may ano tayo dito. May restaurant. So, ayan po mga kagandang buhay, ang atin pong view dito sa harap ng ating tindahan. Pinakita ko lang po sa inyo mga kagandang buhay kasi baka ang bahay nyo po ay nasa National Highway din na kagaya ko, pwede nyo pong ma-convert into business po ang harap. Oo, kagaya sa akin. Ang area po ng bahay ko is 900 square meter pero medyo pahaba po siya. Kaya medyo maliit lang po ang kanyang butas, ang kanyang harap, medyo maliit lang. Minaximize ko po talaga ang space. Ayan po ang gate natin. Kukunin po natin yan, mga kagandang buhay. Magiging restaurant na po yan. Oo. Yung parkingan natin, gawa na lang po natin ang paraan. Baka nandun na sa kabilang area namin. Yun. So marami po tayong i-renovate dito. Dito banda ang meat shop. Dito. Tapos, ang grocery, gagandahan natin. Medyo
i-press po natin mga kagandang buhay, medyo panipisin po natin yung mga istante para po konti lang yung ma-display natin pero nakikita ng mga customer medyo puno. Kasi hindi po ito kasing lakas ang grocery namin doon sa bayan. Medyo dapat konti lang yung display mo pero ayusin namin na parang payat lang po ang kanyang mga istante. Pag tinignan po ng customer, bongga pa rin dahil puno pa rin siya. Para po mapaliit natin yung ating display, ang ating kapital, pero mukhang puno pa rin po ang ating store, mga kagandang buhay. Sisiksik natin, tapos malapit tayo sa school, maglalagay po tayo ng Xerox copier, tapos mga computer services po, mga kagandang buhay. And then, pag nag-put up po tayo ng business, kagaya niyan, magdadagdag po kami ng meat shop at saka restaurant, ay kailangan mga kagandang buhay, positive thinker ka. So, think positive. Huwag kang mag-isip na ano kung hindi magkiklik, ano ba kung masasayang lang yung effort mo, hindi. Ang lugar ko po mga kagandang buhay is malapit sa school, di ba sabi ko? So, school doon at saka school po dito. Malaki po itong high school, elementary, mula kinder, medyo malaki. Tapos dito naman private school, kung saan po nag-aaral si Bunso. So, target po natin na customer, mga biyahero din, kasi sa highway ka, mga kapitbahay. Kasi yung ano namin, mga mino po namin, mga kagandang buhay, sabi ni Kabeng Roger, mga ihaw-ihaw, sa harap na po siya. Tapos syempre, nagkakatay kami ng baka, baboy, ay may mga part talaga daw na hindi nabibili. So, kailangan talaga pag may meat shop ka, may partner ka talaga na restaurant. So, nakuha din namin ang ideya na yan, mga kagandang buhay, syempre, sa mga kasamahan din naming mga sipatador doon sa Negros, dahil meron silang sariling meat shop at the same time, may mga restaurant din sila. So why not na gawin namin dito sa Aklan? Kasi dito, pag gusto mong kumain, pupunta ka pa ng Kalibo. Malayo pa yon. Mga 1 oras pa po yun, mga kagandang buhay. Tapos, pag may mga bisita ka dito, gusto nyong kumain-kain, medyo may kamahalan po yung mga menu nila. So kami, ang balak po namin sa restaurant namin is affordable, mura lang, masarap, malinis, mga kagandang buhay na balik-balikan ng mga customer, di ba? Barbecue, na manok, ihaw-ihaw, barbecue baboy, tsaka iba't ibang mga menu po, mga kagandang buhay. So gusto ko pong magkaroon ng konting second floor, kasi sabi ni Kabeng Roger, ayaw na daw niyang maglagay ng second floor. Pero naisip naman namin ni Engineer Noynoy, parang maganda. Para at least yung mga teacher, yung mga estudyante, makaupo-upo. Tsaka maglalagay ako ng piso wifi, makatambay-tambay. Ganyan, malaki naman ang space, mga kagandang buhay eh. So, wag nating maliitin yon dahil the more na maraming tao, mas masaya. Oo. Eh, meron po kasing mga restaurant na masyado silang strict. Oo, bawal tambay-tambay. Siguro mga kagandang buhay, isa po yun sa isang factor din na makahatak tayo ng mga customer. Kasi, bakit kung hindi masarap? Bakit maraming tao doon? So, isa po yung attraction din. Gawa tayo ng gimmick, ganyan. So, pag-aralan ko po yun, dito lamang po sa Solos Gandang Buhay Vlogs, di ba? Pag-aralan natin yung mga business na ganito dahil ang dami pong na-inspire doon sa aking mga bigasan business na vlogs, rolling store. So, lahat yun tuturo ko po sa inyo. Maging bukas po na libro itong aming pag-meat shop. Another journey po natin sa farming. Maging bukas na libro po ito para po sa mga gustong matuto sa negosyo. Lalo na po't may bahay kayo na pwedeng ma-convert ang harap. So sabi kasi ng engineer noon namin, ilagay daw sa gitna yung aming bahay. Kasi nga, baka naman daw in the future, maisipan naming maglagay ng negosyo sa harap.
So hindi po nagkamali ang mga engineers, mga kaganang buhay. So ngayon naisipan namin gawa ng business. So ang bahay namin is nasa gitna, nakagawa pa kami ng bodega sa loob. Yung bodega naman po namin up and down po yun, doon po nakatira ang mga tao. Sa bandang huli po, may balak kami ni Kabeng Roger na mag-process po ng mga longganisa, tosino, ay pwede rin doon namin ilagay sa baba. Kasi dati, yung bodega po namin na yun is punong-puno po talaga yun ng mga kagandang buhay, mga bigas. Pero ngayon kasi, pag umorder ako ng bigas, diretso na doon po sa pantalan o sa port po. Kinakarga na kaagad doon, patawid ng Boracay, hinahatid po sa store namin. Dati po kasi dito muna nilalagay dahil hindi po nila hinahatid ng mga supplier namin doon sa Tawiran, papunta po ng Boracay. Pero ngayon nag-iba na po. So hindi na po namin nagagamit masyado yung aming bodega doon. So maximize ko po yung yung space na to, mga kaganang buhay, para po maging inspirasyon din sa iba. Bukas na libro para po gayahin ng ating mga kababayan na nais ding magnegosyo na kagaya ko, di ba? Oh, kasi ako gaya-gaya rin, mga kaganang buhay. Kumukuha rin po ako ng mga ideas sa iba, ini-enhance ko lang po sa sarili ko rin pong eksperyensya, based rin po sa aking mga study, sa business, di ba? Dito na tayo sa kalsada, nanonood na po yung ating mga kapitbahay, ano po yung ating ginagawa dito. So, ayan, nakakaganang buhay. Tingnan po ninyo yung development nito. Medyo magastos lang po ang ating mga project. At sa akin din po mga suki sa Sipatan serye, hintay lang po kayo dahil kailangan po kasi talagang tutukan ito dahil pagbili ng materyales, kung ano po mga problema dito. Dahil hindi naman po pwedeng si Kabeng Roger po maiiwan dito. Ako po yung pwede kasi mas kailangan po si Kabeng Roger dun sa pamimili. O mga kagadang buhay, salamat po sa lagi niyong pagsubaybay. Shout out po sa mga OFW na natutuwa at nai-inspire sa aking mga vlogs. At sa mga farmer, sa mga balikbayan po, mga kagandang buhay na nagre-reach out sa atin. Thank you so much dahil ang sabi po nila, isa po tayo sa source of happiness nila doon na iibsan ang kalungkutan nila abroad dahil po sa ating mga vlogs. So ayan ang update natin ngayon. Bukas po, mag-update din po ako tungkol po sa ating pinagawang kambingan, mga kaganabahay ng kambing. So, step by step po yung aking mga project ngayon.